Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Pag-usapan po natin ang mga balitang may kaugnayan pa rin dito po sa CPP, NPA, NDF. Nabasa po natin ang komento nitong kabataan party list na si Sara Ilago. Ang sabi po niya, kasalanan ng gobyerno kung bakit napatay ng mga NPA sa Masbate yung football player na si Kit Absalon. Try to imagine it, mga kababayan, mga kapatid. Isa pong congresswoman kinatawan ng kabataan party list. Kilala po itong affiliated ng CPP, NPA, NDF. Pinaswisweldo po ng gobyerno. At ang sabi po, kasalanan ng gobyerno kung bakit napatay ng mga NPA si Kit Absalon, yung football player ng FAU. Gaano kabaluktot pag-isip itong Ilago na ito? Kasalanan ng gobyerno sapagkat ayaw daw ng gobyerno na ituloy ang peace talk with the CPP, NPA, NDF. Ito po ang demand ng Makabayan Black sa ngayon. Sino-sino po ito? Itong Congressman Zarate, Congressman Ilago, Congressman Brusas, Congressman Castro, Congressman Colyamat. 6 po ito. Di po natin maano yung isa. Pero 6 po yan. They demand that the government has to enter a peace talk with the CPP, NPA, NDF. Ano po ang paninindigan natin sa isyong ito? Wala pong peace talk. Government should not enter into a peace talk. Kung minsan po pinagbigyan sila doon pa mismo sa Netherlands kung saan si Jose Maria Sison ang founding chairman ng CPP. Doon po nag-usap. Pero wala pong nangyari. Bakit? Because the CPP, NPA, NDF has demanded something which is impossible for our government to give. At any rate, kung atin pong lilimiin, wala naman pong talagang honest to goodness intent on the part of the CPP, NPA, NDF to enter into a peace talk with the government, because they are just using it to buy time. Habang nakikipag-usap, sinasabing may ceasefire with the government, tuloy yung kanilang mga ambuscades, yung mga illegal na gawain, yung mga terroristic activities.
So the government has decided to stop it and declare them a terrorist. At ngayon, hinahabol po sila. At sapagkat sila ngayon ay medyo, hindi lang po medyo, sila ngayon ay natatalo na sa labanang ito sapagkat marami nang sumuko na kanilang makasama at marami pang gustong sumuko. Gusto na naman nila ng peace talk upang habang kung papatulan sila, habang nag-uusap, patatagalin ang pag-uusap, nagpapalakas sila sa grounds. Yan ang mga deceptive moves ng CPP, NPA, NDF at itong mga congressman na to sa House of Representatives, ang kanilang mga speakers, tagapagsalita na sabihin na ito ang demand ng makakaliwa. Ang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan, which of course the government does not like to, and we support the decision of the government not to renew the peace talk. Kalukuhan po yan. At mayroon nga pong suggestion dito si Senator Lacson na atin din pong mahigpit na tinututulan. Yung sinasabi niya na gawin ang peace talk at the local level. Let the chief local executive to talk with the local CPP, NPA, NDF leader. Na sinasabi nga po natin, lubhang mapanganib yan. Sapagkat itong mga CPP, NPA, NDF ay they are kings of deceptions. Lalo lamang malalagay sa kanilang control ang mga local chief executives. At dito, makukonquer nila ang bawat LGUs. Kaya tinututulan po natin ito. Kailanman hindi po dapat na ipagpatuloy ang peace talk. Dapat po ito ay tuluyan ng ibasura. Bigyan po ng ultimatum ang mga komunistang terorista. Ano pong ultimatum? Sumuko po sila. Kung hindi po sila susuko, dapat hulihin po sila, dead or alive. That is the options left to them. Kaya ito pong si Ilago, itong mga Makabayan Black na sinasabi, particular si Ilago, na kasalanan ng gobyerno kung bakit napatay yung Kit Absalon sapagkat ayaw ipagpatuloy ng gobyerno ang peace talk with the CPP, NPA, NDF. Yan po ay kalukuhan. Ikaw, Ilago, kabata-bata mong babae, masyado kang gaga. Ipinahahamak mo ang sambayan ng Pilipino dahil lamang sa inyong sakim, makasariling interes, ipaglaban ang CPP, NPA, NDF. Ano
ang ipinaglalaban nyo? Meron pa ba kayong ipinaglalaban? Wala naman, maliban sa inyong pansariling interest. Tapos lulukuhin nyo ang sambayan ng Pilipino. Sasabihin mo, kasalanan ng gobyerno. Kaya napatay ng mga NPA ang mga inosente na mamamayan katulad ni Kate Absalon. Yan po ay baluktot na kaisipan, especially from a government official, congressman as that. Dapat po, kung kayo ang mga dapat ditong managot, sapagkat yung ginagawa ninyo, yan ay paglaban sa pamahalaan. That is not an exercise of a democratic rights. Sasabihin mo, kasalanan ng gobyerno, of which you are a part anyway, being a congressman. Hindi po natin dapat i-tolerate ito. Dapat yung mga ganyang statement ng isang congressman, dapat iyan ay binibigyan ng sanksyon through the Ethics Committee of the lower house upang disiplinahin ang mga ganitong opisyalis ng pamahalaan. Nakakalungkot po na ito ang mga pronouncement ng mga congressman. Although of course, understandable naman ito sapagkat alam naman po natin na itong Makabayan Black are the legal fronts of the CPP and PNDF. Ito yung kanilang mga tagapagsalita, tagapagtanggol sa bawat mga kalukuhan na pinagagawa ng kanilang samahan. But we believe that there being no absolute freedom. So, itong congressman na to, kung ito man ay kanyang binitawan sa loob ng kongreso, of which members of Congress have absolute immunity that they cannot question anywhere outside Congress, then the Ethics Committee as a committee in charge of disciplining its members, dapat po bigyan ng sanction ang ganitong mga pronouncement. Hindi po natin pwedeng hayaan na hayag-hayagan ang mga public officers are expressly promoting terrorism sapagkat yung ginawa po ng NPA sa kaso ng football player na ito at sa kanyang kasama is a plain
terrorism and to expressly justify it by any government official should be dealt with accordingly. Hindi po dapat payagan na hayaang hayag-hayagang ipagtanggol ng mga opisyalis ng pamahalaan ang krimen na ginagawa ng sino man. There being a congressman, Ilago, her being a congressman does not justify her to expressly defend the NPA who committed atrocities against any innocent member of the society. Yan po ang dapat. Sapagkat krimen po ang ginawang ito ng NPA. So, hindi pwedeng ipagtanggol ng sino mang opisyalis ng pamahalaan. Lalo na ang sinisisi ng nasabing congresswoman ay mismo ang pamahalaan. Hindi po dapat yan. Kaya tinatawagan po natin si Speaker Velasco na wala namang ginagawa tungkol sa mga bagay na ito. Pero kung Speaker Velasco, dapat binibigyan nyo ng pansin ang ganitong pinaggagawa ng mga membro ng Kongreso. Napanood din po natin ang hearing committee ay yung hearing tungkol doon sa mga batang kinidnap ng NPA at dinala sa Cebu. Napanood po natin yung pagtatanong doon sa isang bata, minor de edad, yung Mikay. Makikita po natin sa paraan ng kanyang pagsagot na yung batang ito o yung mga bata na na-rescue doon ay well indoctrinated. Hindi na marunong makinig ng katwiran. Kung ano ang nakasaksak sa utak nila, yun ang kanilang ipinagpipilitan. Katulad din itong mga Makabayan Black representatives. They do no longer exercise reasoning. Makikita mo sa paraan ng kanyang pagsagot. Walang pakialam. May pagkabastos. At makikita mo yung kontra-gobyerno. At makikita mo yung systematic deception sa kanyang mga sinasabi. So, ibig po lang sabihin talagang kawawang-kawawa ang ating mga kabataan na nagiging biktima ng kasinungalingan at panluluko ng CPP, NPA, NDF at kasama na po dyan yung mga Makabayan Black congressmen sapagkat sila mismo ang
nagtatanggol at at sila ang nagiging halimbawa ng mga kabataang ito na nadodoktrinahan ng mga CPP, NPA, NDF. At itong mga batang ito, kung magpapatuloy at kung marami pa silang ma-re-recruit, ay ito ang tuluyang wawasak sa ating bansa. Kaya dapat yung party list, kabataan party list na yan, yung mga party list organizations na legal front ng CPP, NPA, NDF ay dapat po talagang i-disband na yan. Una po, dahil sila ay nakaupo sa Kongreso, they are entitled with their pork barrels. Halos kalahating bilyon po taon-taon ang napupunta sa mga CPP, NPA, NDF through these party list organizations. Kaya dapat po by 2022 muli ang ating panawagan na i-disband na po ito. COMELEC maliwanag naman sa kanilang pinagagawa na talagang sila ay mga kasapi, tagapagtanggol, mga leader ng CPP, NPA, NDF na naideklara na bilang isang teroristang samahan. So, ang patuloy na pagkilala sa mga party list na ito bilang legal front ng nasabing samahan, ibig sabihin lamang po ay illegal na sapagkat naideklara na itong samahan na ito bilang isang terorista. So ang mga party list na tumatangkilik sa kanila, na kaalyado nila, are likewise considered illegal. And by way of conspiracy or by way of supporting, by way of advocacy, supporting this illegal organization which has been declared a terrorist organization. So, dapat po nananawagan po ang sambayanang Pilipino that comes 2022, itong Makabayan Black Party List, dapat po hindi na payagan yan na makatakbo. If this could be possible under the present law, sapagkat marami silang mga sympathizers, mas mabuti pa po ang ideklara ng ating Pangulo ang revolutionary government. Nang sa gayon po, makagalaw ng husto without any legal debacle ang ating Pangulo para tuluyan ang walisin sa ating lipunan ang mga CPP, ang mga kasapi ng CPP, NPA, NDF. Ito po ay ang dapat mangyari sapagkat inuulit po natin, hanggat
hindi po tuluyang nawawala sa lipunang Pilipino itong local communist organizations and their affiliates, particularly the New People's Army and the National Democratic Front. Magpapabalik-balik lang po ito. Pagkatapos po ng ating Pangulo, ang termino ng ating Pangulo sa kasalukuyan, mawala na pong papalit. Nakahalintulad na mayroong political will upang walisin ang CPP, NP, NDF. Marahil po, kaya nga atin pong sinusuportahan si Sara Duterte na siyang pumalit. Nang sa gayon, makatiyak po tayo na ipagpapatuloy ang sinimulan ng kanyang ama na gera laban sa komunista, laban sa NPA, laban sa mga National Democratic Front organizations. Bukod pa po sa gera laban sa droga, sa korupsyon, at sa iba pang mga katiwalian. Mga kababayan, kung hindi rin lamang po ang papalit ay si Sara Duterte, mas mabuti pa pong magdeklara na lamang ng revolutionary government ang ating Pangulo nang sa gayon tuloy-tuloy pa rin siyang manatili pong leader ng ating pamahalaan at ipagpatuloy ang mga bagay na kanyang nasimulan beyond 2022. Ito lang po ang paraan. Kung hindi po si Inday Sara tatakbo, we strongly recommend for the President to proclaim a revolutionary government so that he could continue to be on top beyond 2022. At madali po niyang may pag-utos ang mga bagay na gusto niyang gawin upang mawakasan ang oligarkiya sa ating bansa, mawakasan ang mga komunistang terorista at yung ibang grupo na kalaban ng Estado. With iron hand, with his dictatorship under a revolutionary government, sinisigurado po natin in 1 year's time, malilinis po ang ating gobyerno from corrupt officials, malilinis po ang ating lipunan mula sa droga, malilinis po ang ating lipunan mula sa mga teroristang komunista. Kaya we are renewing our call for the President to declare a revolutionary government should Sara Duterte not run as President in 2022. Ito po ang tanging paraan upang may pagpatuloy po without legal debacle ang sinimulan ng ating Pangulo. Alam po natin ang revolutionary government ay isang masilan sapagkat kapag ang may hawak ay tiwali, mas lalo po itong
delikado. Ngunit with President Rodrigo Roa Duterte and the circle of his advisors and official families, yung kanyang kabinete, we believe that they are for the best of the Filipino people. The revolutionary government, anyway, will serve only as a transition, 1, 2, or the most 3 years. Everything is in place already. Kasama na dyan yung election for the country to return to a democratic way of life. Ito po ngayon, yung sinasabi nating revolutionary government is limited to fixing what is there to be fixed within that 1, 2, or the most 3 years. 1 year kasi baka hindi matapos. Ideally, 2 years. By 2025, we could already have the election for the return of the country to the democratic way of life. So ito po yung ating ina-advance na idea. If it would be impossible for the president to continue the reforms that has been initiated, especially when Sara Duterte decides not to run as president this 2022 election, then we repeat that we recommend strongly for President Rodrigo Roa Duterte to proclaim a revolutionary government so that there will be no legal hindrance for him to do what he believes is necessary for the needed reforms. Pansamantala po, maraming salamat at muli magandang gabi. Bilang suporta po sa ating YouTube channel, inaanyayahan po natin ang lahat ay subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.